Isa ka din ba sa may mga manika noong maliit ka pa? Naisip mo din ba noon na yung mga manika mo ay gumagalaw kapag natutulog na kayo? Paano kung totoo naman talaga? Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Sabi nila, ang mga lumang gamit ay may dalang alaala. Pero hindi naman lahat ng alaala kaaya-aya. May mga alaala na hindi mo aaklain na magdadala sa iyo sa peligro. Sa isang lumang antique shop, may isang manikang basag ang mata. Pero sa kanyang angking kagandahan, hindi mo mapipigilang titigan siya. Isang maulang gabi, pumasok si Lucy sa isang antique shop sa kanto ng lumang bayan. Matagal na niyang hobby ang pagkolekta ng mga antigong gamit. Pero ngayong gabi, tila may humihila sa kanya papasok sa lumang antique shop. Ang dami namang lumang gamit. Wow! Parang time machine tong lugar na to. Hello po! May tao po ba rito? Magandang gabi, iha. Malakas ang ulan ah. May hinahanap ka ba? Opo. Gusto ko po sana ng vintage piece. Maybe a doll. Yung parang lumang-luma na talaga. May isa akong alaga. Galing pa to sa Europa. At nakuha pa daw ito noong 1895. Hindi ko na nga sana ibebenta, pero kung gusto mo, pwede kong ipakita. Wow, ang ganda naman niya. Parang buhay na buhay. Hala, bakit po may crack sa mata niya? Nahulog daw siya noon. Pero kahit nabasag, hindi pa rin naman nababawasan ng kagandaan niya, di ba? Parang mapang-akit pa rin. Creepy pero maganda. Sige po, magkano po ito? Kung gusto mo talaga siya, may isa lang akong bilin, iha. Wag na wag mong hahayaang humarap siya sa salamin tuwing gabi. Very superstitious naman to. Pero sige po, noted, promise. Sa likod ng pinto, habang papalayong nababasa ng ulan si Lucy, ang matanday na pangiti. Isang ngiting malamig. Parang matagal na siyang naghihintay ng kukuha sa manika. Nang makauwi si Lucy, sinalubong siya ng landlady niya, si Aling Belen. Isang matandang babaeng laging mapagmasid, para nang chismosa. Aba Lucy, gabi na. Ang lakas ng ulan. Anong dala mo? Antique doll po. Ang ganda po. Tignan mo. Medyo nabasa nga lang yung mata pero okay lang, vintage vibe. Ay Diyos ko. Parang totoo naman yung mata niya. Ang lam. Nakakatakot pero cute, diba? O siya, thank you po. Aakyat na po ako. Ngunit pagtalikod ni Lucy, napansin ni Aling Belen na parang gumalaw ang mata ng manika at tumingin sa kanya. Pagpasok niya sa kwarto, inayos niya agad ang istante ng koleksyon niya. Mga lumang figurine, relo, at mga larawan ng pamilya. At doon niya inilagay ang bagong manika sa gitna ng mga lumang bagay. Sinigurado niyang nakakandado ito bago siya naglinis ng katawan at bago siya matulog, kinausap niya pa ang manika. Ayan, bagay ka dyan. Kahit may crack, ang ganda mo pa rin. Lumipas ang ilang oras, tahimik ng gabi. Ngunit habang natutulog si Lucy,
Ang liwanag ng buwan ay dahan-dahang tumama sa mukha ng manika. Ang mga mata nito, gumalaw, umikot at biglang tumitig kay Lucy. Sabi na huwag mo akong titigan. Ano yun? Anong tunog yun? Parang may bumagsak. Tumayo si Lucy para tignan at nakita niya ang manika sa mesa katapat lang ng higaan niya. Ha? Nasa mesa ka? Nilagay kita sa shelf ah. Tinitigan ni Lucy ang manika. Nakatalikod dito, nakaharap sa salamin. At ang crack sa mata, ngayon ay wala na. Ang dalawang eyeballs ng manika, biglang nawala. Hindi ako natatakot, namamalik mata lang ako. Dadamputin na sana ni Lucy ang manika ng... Ang sabi ko huwag mo akong titigan. Napasigaw si Lucy. At doon natapos ang gabi ni Lucy. Walang sino mang nakarinig ng huling sigaw niya maliban sa mga lumang gamit sa kanyang silid. Ay! Ano yun? Parang galing sa kwarto ni Lucy yun ah. Bandang alas 8 ng umaga habang naglilinis si Aling Belen, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa itaas, mula sa silid ni Lucy, na hindi pa rin lumalabas simula kagabi. Lucy? Lucy, iha? Ayos ka lang ba? Lucy? Walang tugon. Ngunit habang nakabukas ang pinto, isang malamig na hangin ang lumusot, parang galing sa loob. Nako! Diyos ko! Ano nangyari dito? Gulo-gulo ang buong kwarto ni Lucy. Nagbagsakan ang mga istante. Nakakalat ang mga basag na larawan at ang sahig ay puno ng pira-pirasong porselana. Lucy? Lucy anak? Nasaan ka na? Anak? Huwag mo akong titigan. Dali-daling tumakbo ang matanda sa labas sa kilabot sa narinig niya. Walang katawan. Walang bakas sa pilitan ng pagpasok. Pero itong manika, parang ito lang malinis dito eh. Tignan mo, yung mata, may kunting dugo pa. Hala? Di ba dati isa lang yung crack nito? Bakit ngayon dalawa no? At parang pamilyar yung mga mata nito. Parang yung mga mata ni Lucy. Sa gitna ng kaguluhan, tila may aninong nakatayo sa harap ng salamin. Maliit, parang bata. At sa tabi nito, ang kaluluwa ni Lucy na wala ng mata. Mula noon, isinara ni Aling Belen ang silid ni Lucy. Ngunit tuwing may malakas na kalabog mula sa itaas, ang mga nakatira sa apartment ay nagsasabi na may mga batang tumatakbo sa loob ng kwarto. At sa may bintana, may aninong nakaupo, hawak pa rin ang manika sa kandungan niya. Huwag mo akong titigan. At sa antique shop sa kanto, may bagong nakadisplay na porcelain doll. May dalawang basag na mata at isang pangalan na ang nakaukit sa ilalim ng paa. Lucy.